Sa iba pa ring top story, may nasampulan na sa ordinansa na pagbabawal sa paliligo sa Manila Bay sa kabila ng maraming beses na pagbabawal ng mga otoridad. Pakiusap ng PNP, magsilbi sana itong babala sa lahat ng mga ayaw magpaawat sa paliligo o sa pagligo sa Luok dahil sa ito ay dumaraan sa rehabilitasyon. May report si Mean Corvera. Isang lalaki na ang nasampulan at inaresto ng mga pulis dahil sa paliligo sa Manila Bay. Ayon kay Police Senior Inspector Randy Veran, supervisor ng Manila Bay, kinasuhan nila ang 22 anyos na si Raprap Micarcus matapos tumalon sa dagat sa kabila ng pakiusap at pagbabawal ng mga otoridad. Paglabag sa Section 187 ng Manila Ordinance ang isinampa laban kay Micarcus. Kahapon po sa sobrang kapal ng tao, hindi po naiwasan, sobrang kapal ng tao, nananaway po kami dito. Meron po isang lalaki, nagulatan na po kami, nagtatakbo po papunta po doon sa dagat. So nung makita po namin, nagsigawan po yung mga tao, kaming mga tao ko, kapulisan. Nung papunta na po doon sa kabilang tabi, sinalubong na po namin. At agad-agad po namin siyang inaresto, ipinosas po namin siya. At dinala po sa presinto, hiningan po ng dumaan po sa tamang proseso, pinamedical po siya. Minagshot po siya, fingerprint, lahat po. Dinala po namin sa prosecutor for inquest. Ayon sa mga otoridad, magsisilbi itong babala laban sa mga matitigas ang ulo at ayaw magpaawat sa paliligo sa dagat. Kanina muling binakuran at nilagyan ng kordon at mga orange barrier ng MMDA at ng DPWH ang seawall ng Manila Bay. Nangahulugan ito na bawal lang maupo sa seawall at bumaba sa dalampasigan ng dagat habang may isinasagawang rehabilitasyon. Bawal na rin ang mga vendor sa may baywalk dahil isa raw sila sa mga nakakadagdag sa mga basura. Sakop dito ang kahabaan ng Rojas Boulevard mula sa may US Embassy hanggang sa Raha Sulaiman. Kailangan po nating lagyan ng barrier kasi hindi po maiwasan, meron po talaga makukulit. At siguro sa sobrang tuwa na nila na talagang gusto nilang bumaba beyond the seawall. So kailangan po natin lagyan ng barrier para warning na rin sa kanila kasi delikado kasi mabato yung gilid niyan. Baka maraming maaksidente. Sa kabila ng ililagay na kordon, dagsa pa rin ang mga nagtutungo sa Rojas Boulevard. Ang pamilyang ito, maaga pa raw silang nagtungo para silayan ang ganda ng dagat. Ito na rin daw ang paraan ng kanilang pagbabanding. Parang tahimik solo. Solo yung para ma-relax namin yung sarili namin. Solo namin ng isang place na tahimik. Madalas din na tumatambay sa may seawall si Dondon. Maganda po kasi wala lang mga basura po dito. Opo, maraming problem po kasi marami. Saka maraming ganyan po yung mga recycle bin. Noon po wala pong ganyan. Ayon sa mga otoridad, maaari pa rin namang tumambay sa harap ng Manila Bay sa lugar na tanaw pa rin ang paglubog ng sikat ng araw. Pero hindi na maaring lumapit ang mga residente sa dagat. Sa ngayon, may nakadeploy ng tauhan ng PNP sa lugar bukod sa mga tauhan ng MMDA na nag-i-issue ng ticket laban sa iba pang dumudura, umiihi at nagtatapon ng basura sa kahabaan ng baywalk. Manila Bay. Sa ating po mga kababayan, pakiusap po namin na welcome po kayong pumunta rito. Lasapin ng magandang hangin, ang view ng Manila Bay, ang sunset. Pero pakiusap po, makipagtulungan po tayo. Huwag tayo magtapon ng basura. Kung hindi nyo kaya magdala ng basurahan, ilagay po sa taong basurahan. Basta wag na lang pong bababa dyan, delikado. At pangalawa, wag pong maligo, sobrang dumi po ng Manila Bay. Para sa Eagle News, Mean Corvera, AM1 with 25.